The views and opinions expressed in the comments section of our online shows streamed on Facebook Live, YouTube channel and podcasts are those of our viewers and followers, and do not necessarily reflect the official policy or position of Tech Sabado, and today is Tuesday. Tech Sabado. Alright, good evening po sa inyong lahat at welcome na naman sa isang edisyon po ng Tech Sabado. Ngayon po ay January 31, 2026. Yay! Tapos na ang January. Napakabilis po ng panahon, no? So, hindi lang yun, payday weekend pa. So, kahapon po, sumweldo na naman ng mga tao, gastusan sila naman tayo ngayong weekend. Jing Garcia po ng TechSabado.com and of course, The Manila Times. Welcome po sa Tech Sabado where we talk about technology every week dito po sa ating programa at syempre sa ating news website na also techsabado.com. Papakilala ko na po ang ating mga kasama ngayong gabi para makapag-usap tayo ng mahaba-haba. Isang oras po usapan to from 8 to 9 in the evening. Sa aking harapan, ang tito ng San Pablo, Laguna. Walang iba kung hindi si Tito. Yan, magandang gabi po. Tito Trills, walang tribuna ng The Manila Times at cleantech.com at Tech Sabado starting February. Hintayin niyo po ang aking column na motion sickness starting this February sa Tech Sabado. Yan, abangan niyo po yan, no? Si Tito Trips po nasa ating motoring mobility section ng ating website, news website na Tech Sabado. Sa kanyang kanan po, ang isang, matagal na tong kasama sa Tech Sabado, pati tong nandiyan sa mga comment section, nakikita nyo. At syempre, nagiging guest din namin to. Especially pag nung nasa Zoom pa kami, pati namin siya nakakasama rin sa Tech Sabado. Isa po siyang tech advocate. So, palaban nito when it comes to mga issues ng technology, no? Correct. Pakilala natin, at sigurado ko very familiar sa inyo ang kanyang pangalan. Walang iba kundi si Mr. Michael Lance. Ayun, marami pong salamat. Tito Jing and Tito Trib sa pagkakataong ito, no? Matagal-tagal na akong nanonood, nagsusubaybay ng Tech Sabado. Ever since nung bata pa ako. Para naman nakatanda mo naman kami. Malit pa ako. Mukhang napalunok ako nun. Buti na lang may C2. Sana naman C2. Can you see it too? Yeah. Anyway, yan po, no? Ayan po yung ayan sila Michael Lance at saka si Tito Tribs nasa ating programa ngayon, syempre. So pag-uusapan po natin, walang iba kundi mga tungkol naman sa nangyayari sa technology ngayong mga panahon na to. So I'm sure familiar din naman kayo sa mga nangyayari ngayon. Yes. Pero magkakaroon tayo ng mga in-depth discussion, especially around yung pinakamainit na usapan ngayon sa gobyerno, yung blockchain. Siyempre, pag-usapan natin. Saka siyempre, artificial intelligence. So, ayan po, siguradong subaybayan, sigurado ako very interesting topic ito for everyone na nakikinig sa atin dito sa ating YouTube channel at saka siyempre sa ating Facebook page na Tech Sabado, and today is Tuesday. Yan. There you go. So, ayan, umpisa na natin. Tito Trip, siguro ikaw lang bumato ng unang talong natin dito sa ating tech advocate. Gusto ko lang muna bago tayo magsimula. Sige. Gusto ko lang Tito Jing, kanina sasabihin mo yung Chinese New Year. Babalik ko muna sa'yo. Kailan nga ba ulit yung Chinese New Year? Sa 17. 17. February 17. This is the year of the Red Fire Horse. Ay, sabihin kung Red Fire Horse. Horse. Horse Hindi po horse. Boses. Horse Kabayo. Ano nga ba ibig sabihin? Pag Red Fire Horse. Alam ko lang. Alam ko, Red Horse. Okay, Red Horse. Alam ko lang. Di ba sa symbolism ng ng kultura ng Chinese, red is fortune, di ba? Correct. Tama yan. So, tapos ang horse, movement, Bilis. mabilis. Hindi ko sigurado kung ano yung fire.
Fire. Parang Di ba kung ano yung elemento? pagkain din yata yun eh. Kakainin natin yung Related horse, gano'n? Alam mo kung ano yung yung pagluluto. Red Fire Horse? Red Ferrari. Oo. Okay, pwede. Talaga, Ferrari. Oo. There you go. So, applicable lang yan sa mga contractor at DPWH. Oh, no. Isa lang ang masasabi ko dyan. Sana all. Sana all may Sana Ferrari. all. Correct. Kaya ano yung usap-usapan na yan. Well, anyway, malapit ng New Year, magkakaroon tayo ng separate na usapan tungkol sa Red Fire Horse. Nung January 28, mali yung word na celebrate, nag-commemorate ng 40-year anniversary ng Challenger disaster. Oo nga. Yes, 1986, no? 1986. So, January 28, 1986. So, ako mahalaga yun para sa akin, Tito Jing, kasi nung panahon na yon 1986, bukas na yung Channel 17, FEN. Oh, Diba? yes. Far Oo, East yung Network. nagbo-broadcast From Clark Air Base, Oo, UHF. oo. Tapos, UHF, tama. so, yung ang antena nung 500 piso nung 1986. At saka kailangan directional. Oo, directional. Kaya makita nyo lahat ng antena nung nakatutok sa isang Sa lugar. norte, correct. Sa norte, tama. Dahil wala naman kami sa lapi, gumawa ako ng antena. Kumopya kami, nagbasa kami ng kapatid ko ng ARRL paano gumawa ng receiving antenna for UHF above 430 MHz. Nakagawa kami. Ang hirap lang doon, Tito Jing, yung kable. Naalala ko, bumili kami sa Dico. Di ba coaxial lang? Coaxial, pero mahirap. RG56. Kasi dapat low resistance yung coax. Difference? hindi 58, hindi yun yung, hindi hindi 59. yung gigamit sa mga CB radio, Hindi, iba pa? 58, 59 yun kasi that requires a larger or a higher higher conductivity kasi May difference nagbabato ba? Meron eh. Empty air yung yung kable nila, hangin lang sa copper cable papasok sa TV. Tapos may converter ka. So anyway, doon ko napanood yung Challenger disaster. Exactly 73 seconds after the lift off of Space Shuttle Challenger. Talaga? Sa FEN mo pa napanood? FEN. Kasi dati yung FEN, 'di ba? Voice of America, at saka yun ang nila-live nila doon. So nakakanood tama, ka ng, VOA nga diba? sa VOA nga yung nanggaling sa nakakanood ka FEN. ng Golden Girls, mga ganun. Doon mo nakikita lahat yun. Ako naman, nabasa ko lang yan sa dyaryo the next day na. Okay. I was thinking na, kasi hindi ko pa nakita yung video. So I was thinking, ano yung sa space nangyari? Para nakalagay doon, 6 or 7, ilan ba namatay? 7? 6 astronauts dead. Correct. So akala ko sa space nangyari. Oo. So wala pang video ko no. So then sa news ko na nakita yung tungkol sa And syempre, hindi natin makalimutan na after 4 weeks, EDSA Revolution. After 4 weeks, nangyari EDSA Revolution, no? Correct. Nung 1986. Yun. So, that's what happened in 1986. Pumasok lang sa isip ko, mahalagang recall yung Challenger disaster. Kasi ngayon, ang nangyayari sa buong space program, everywhere, nagugulo dahil nagulantang ang buong Amerika dahil sa nangyayari sa space program ngayon. May space program pa ba ang Amerika? Exactly. Yun ang tanong. Actually, expert din si Yeah. may expert Sige din nga, si sagutin mo yan, Michael Lance. Meron pa ba? Ano ba nangyayari sa space program ng US? Amerika ngayon? Yeah. And alam naman natin na hindi naman kaila na Correct. China is actually Yes. is actually moving silently. Silently ahead. Pero napabalita na by 2030 ang gusto nila meron isang another man on the moon. The Correct. Chinese will be on the moon. So ngayon parang may space race ngayon, pero not with the American government but with the private entities like SpaceX. Correct. Kasi itong si Elon Musk gusto niya unahan yung mga Chinese. Anong masabi mo dyan, Michael? From what I know kasi, ever since yung space program ng Amerika, they also include Earth science or Earth observation. Okay. Pero parang ang pagkakaintindi ko sa kasalukuyang nakaupo ngayon, parang gusto niya more on space exploration. Oo. So parang ganun na rin yung gusto niyang gawin, tapatan ang China when it comes to Masasabi mo ba nahuli sila dyan? Kasi, for example, look at India or Japan. Di ba? China. Si China, yung ambition siya maliwanag sa space is to establish para meron siyang may frontier thinking, 'di ba? Mauna siya sa buwan or whatever, 'di ba?
si Japan, malaki rin ang kanilang Earth exploration, Correct, di ba? correct. Malaki ang focus nila. Correct. Pero hindi pa rin nawawala yung tingin nila towards outer space. Mm-hmm. Tapos si India also, despite of failed attempt, di ba? Na Yung di ba? So, paglalan. ayoko na i-mention baka masaktan sila. But the move at saka the ambitions are there, di ba? Correct. So tama ba 'yon? Sabi ni Tito Jing, ang labanan ba ay America versus Sa American space. private space explorers and other Parang countries? wala yatang pera Parang- kasi nga na nasa eh. Ano tingin mo, Michael? Oo, di ba, they're more on commercializing everything. Oo. Correct. Walang pera kasi nga, syempre, gusto ni Trump na bawasan yung gastos para daw, for him, bawasan din daw yung magbabayad ng mga tax. Okay. No? So, tsaka gusto niyang i-trim down yung ahensya ng NASA, NASA to for more sa outer space talaga rather than Hindi sa kasi siya niniwala sa Earth science eh. Oo. Siya ang presidente na naniniwala sa science eh. Yung alam mo yung tanong niya, yung dahil ngayon may parang may winter storm ngayon sa US. Nabasa ko yun. Di ba? Ang tingin niya, parang hindi yun part ng climate change. Parang ano nangyari daw sa global warming? Anyari. Anyari, di ba? Anyari sa global warming. Dapat Which is ba hindi niya makonect eh. Dapat Hindi ba niya makonect. global colding? Ganun ba yan? Hindi ba parang konektado yung Hindi niya kasi hindi niya alam na on the other side of the planet, iba yung heat wave ngayon sa Australia. It's the hottest summer they're getting right now. Correct. 'Di ba? Despite na sobrang lamig ngayon sa US. Tapos tayo rin the wildest storms. Yep. Oo, the floods lang last year. Yes, That yeah, floods the was floods. really terrible. Sabi yun, part Southeast yun ng Asia. climate change Yes. talaga. Tama. Totoo yun. Tama. Totoo. So, di ba natin nasasagot yung tanong tungkol sa NASA? At saka kasama mo na rin ang Philippine Space Agency dyan sa usapan na yan. Magkaka-astronaut ba ang Magkakaroon ba tayo astronaut? Ikaw ba? Michael Gusto Lance ko ba ang maging- unang astronaut? Gusto ko maging actor. Okay. Pero siyempre, nung bata ko, gusto ko yung mga ganyang pangarap, di ba? Oo. Maging astronaut. Lahat naman tayo. Oo. Correct. Lahat tayo, piloto, Doktor. astronaut, yan ang Correct. ba gusto natin eh. Never pang pumasok sa isip ko yung pagiging contractor. Kaya pala dapat Kaya mag-track. ba, dapat kayo mga bata. Oo. Pero yun nga. Hindi ka magkaka-Ferrari pag astronaut ka. Correct. Oo, di ba? Pero yun nga, pag magiging astronaut ka, kailangan physically and mentally fit ka. Okay. Kasi when you go up there sa space station, you will feel alone. Correct. No? And yung napansin ko rin, syempre, kapag nagkakaroon ng disruption sa government, like yung government shutdown, naapektuhan din yung mga Oo, tao mga nandun. doon. Tama. Kasi Yes, paano yes, mo yes. mamomonitor yung kanilang and yung geopolitical tension na nangyayari, syempre yung mga astronaut ng US, hindi lang sila yung nandoon. Kasama Oo. nila yung mga Russian, The Russian, and the yung iba pa. Chinese, and sa International Space Station. In short, DEI. No! Oh, no! Kaya pala, Allergic yung mga kalungay sa DEI eh. mga na-woke, nandun sila. Mga Di ba woke. nagkaroon ng medical evacuation just recently? They evacuated 4 astronauts from ISS. Tapos pababa ng, di ba? Dahil nagkaroon ng medical evacuation. Ano nangyari? Anyari. Well, hanggang ngayon, ang feeling ko, vague yung details eh. Pero it required talaga daw, Naibalik. Naibalik eh. Kailangan Naibalik handa dito. sila dyan eh. Correct. Oo. Oo. Pero sige, bago tayo mag-break, bago natin pasukin yung world of AI and blockchain sa Pilipinas, tanong natin, magkaka-astronaut ba ang Pilipinas? Oo. Tanong nga, sagutin mo yan. Magkaka-astronaut ba tayo? Sana all. Anong Pero silbi ng natin, Philippine Space Agency? Oo nga, anong masilbi ng Anong Philippine silbi ng Space Philippines? Agency natin? Anong meron? Oo. O baka naman pagdating natin doon, train tayo ng train, pagdating natin doon, tayo, PA. Pakiabot. Production assistant ka lang. OFW sa buwan. OFW sa buwan. Siguro sa pagkakaalam ko dun sa batas na ginawa nila for the Space Agency ng Pilipinas. Is ginawa yung Space Agency natin to harness the outer space para ma-improve yung kalagayan natin sa Pilipinas. Okay. Like monitoring of satellite imagery sa mga Yes. iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Correct. Oo. So yun yung parang primary nila. No? Yep.
goal, no? Okay. Oo. Pero syempre parang ang napansin ko lang diyan is there infancy pa no? Correct. Yung government agency. So let's see, no? I think nagbago na yung namumuno ngayon. Namumuno, tama. Oo. So that's running development. So let's see kung paano nila ipoposisyon ang administrasyon itong space na ito. Okay. Ayun. Kasi medyo aggressive yung ibang ASEAN countries like Malaysia, Yes. and especially Asian countries like India, India. and of course China. Talagang hindi na po natin pwedeng alisin sa isip natin ang China hindi pupunta sa buwan. They will. Yeah. They will go They to will go there. they will go to the moon within 5 years. Correct. Anyway, mag-break muna po ang Tech Sabado. Babalik po kami kaagad after a few reminders lang. Tech Sabado. Okay, we're back dito sa Tech Sabado. Kasama pa rin natin si Tito Tribs, ang sabi ko na naman sana, prinsipe. Hindi, ang tito. Ang tito ng San Pablo. And of course, tech advocate na parating din namin nakakasama dito sa Tech Sabado, Michael Lance. Ganun, okay. Good evening po sa inyo lahat. Siyempre, Jing Garcia po ng techsabado.com and of course, The Manila Times. So, kanina pag-usapan natin, medyo nalis kagad ng konti yung regarding technology. In space technology naman yung pag-usapan natin kanina. And ikakabit-kabit namin ito para po tuloy-tuloy usapan namin. Siyempre, when it comes to technology, marami sa mga technology na yan, ginagamit mga digital tools. Correct. Digital tools. Yes, So ayan po, one of the most popular digital tools right now, na actually nagulat lang ako na this was supposed to be pre-pandemic digital tool. Correct. Na bigla na lang umusbong na naman sa usapan, which is blockchain. Yes. Diba? This was already nasa interaction ako, ito na yung Yep. ito na yung matinding topic back in the late 2010s. So mga 2017, 2018 pag-uusapan na tong blockchain na to. Pero ngayon dahil dun sa dahil dun sa mga scandals and corruption na nakita na lumabas na involve itong gobyerno natin, present government, may mga advocates, mga technocrats na they believe na blockchain technology will save Yeah. Yun. the country Correct. from corruption. Correct. Actually, yan lang gusto kong pag-usapan pero before natin pag-usapan to, para konting context lang, explain muna natin sa mga tao kasi baka iba dyan nakalimot na o baka talaga hindi na maintindihan kung ano yung blockchain. Okay. So, ano po ba ang blockchain, Michael? So yung the blockchain technology is a decentralized form of transaction na kada transaction ng electronic currency like Bitcoin, nasi-save siya sa isang ledger na shared by everyone in the ecosystem. So think of it as instead of putting the transaction in a central database or a central server, sinishare niya yung information among the community of machines or nodes. So halimbawa, before, nagda-download tayo or until now, nagda-download tayo ng file sa isang machine or sa isang server. Ang tawag doon is client-server model. Pero because of BitTorrent, nag-share tayo ng iba't ibang files, music, movies, at mga ano pa. Pero dito sa blockchain na to, ang sinishare mo ay transactions. Like Bitcoin. So yun nga yung nun sa Bitcoin. So, yun yung primary technology behind Bitcoin. Behind Bitcoin, correct. Pero ganito yan Pagka, kunyari meron kayong utang sa tindahan. Tapos meron kayong lista. Doon sa lista na yon nakasulat, itlog, 5 piso, Coke, 10 piso. Ganon, di ba? Mahaba. Imbis na yung listahan na yun, nakatago lang sa tindahan at ikaw, bibigyan ko si Tito Jing, bigyan ko si Ara, bigyan ko si Grea ng pare-parehong kopya. Yes. Pag nagpalit ang isang numero doon, lahat kami papalitan. Yes.
Which is hindi ganun kadali. hindi sa ganun kadali. blockchain, Pag ginawa natin yun mano-mano, tawagan mo sa cellphone, ganun-ganun. Dapat bang palitan ito, di ba? Yes, di ba? Magtanong. Kunyari gusto mo kasi gusto mong dayain yung utang ko, may utang ako sa tindahan. Gusto kong dayain. Burahin mo. Dagdagan mo na zero. Bawasan mo na zero. Kunyari, imbis na 10 piso yung coke, Piso na lang. Piso na lang. Hindi ko pwede. Doon yung corruption. Pero sasagot lahat nung may kopya nung listahan na yon na hindi mo pwedeng gawin yun. Hindi mo pwede gawin. Hindi pwede. Bakit sa listahan namin 10 piso, sa'yo piso? Di ba? So, mahuhuli mo. Ganon lang ho kasimple yung explanation. Pero, pag iniisip nyo, parang ang daling sabihin, pero pag electronically, gawin mo na yan, napakahirap na yan. Pag napakaraming transaction, napakahirap na po yung gawin. Correct. So, nandun yung sinabi ni, na paggamit ng ibang modelo sa pag-transmit at pagtago ng information. In short, this is just a digital ledger. Yes, a digital na hindi ledger. basta-basta napapalitan. Kasi ang nangyayari po sa mga government transaction, yung tongpats, di ba? Yung tawag yung tongpats. Yun. Yung tongpats yung tawag. Na pwede nilang i-atras yung mga numero at pwede nilang burahin para magkaroon ng tongpats. Correct. Supposedly, kasong problema, ito yung ngayon nakikita ko. Paano kung nauna na yung tongpats kaysa sa blockchain? Ayun. Di ba? Yun. Sige. Sige, simulan natin. Sabihin muna natin yung legislation na nangyayari ngayon, primarily brought about by Senator Bam Aquino. Siya nangunguna dyan. Talagang kailangan mo ng medyo digitally native or digitally savvy para maintindihan kung paano ipopromulgate. Pero, simulan natin dun sa premise na blockchain will really not save you from corruption. Is it? Ano masabi mo doon? Ano masasabi mo ba yun? I agree. Okay. I definitely agree. Kasi blockchain and other technology, even artificial intelligence, are tools to help us Correct. to solve different problems in our society, including corruption. Pero hindi siya pwedeng tanggapin na yun yung ultimate at final answer. No? Ano ko yung sabi mo, final solution. Sa final solution. Nazi yun. Nazi pa yung ating blockchain. Ang sinasabi lang naman dito, walang foolproof solution. Yung sinasabi nilang 101%, sabi pa 101% pa, no? 101. Kalokohan po yun. Lahat na po ng mga tech experts. Kami, hindi nga kami tech experts, mga tech journalists kami rito, tech advocates. Pero, hindi kami naniniwala about foolproofing, especially digital technology. Yes. Mahirap talaga. Although naintindihan ko naman na sabihin natin mas sabihin natin na in a certain way, mas secured, no? Yes. Siguro yes, ang blockchain. pwede, Pero hindi natin pwedeng i-conclude na talagang unhackable ang isang sistema. Okay. Tama So, yun. paano yung project ni Bam Aquino, yung Integrity Chain for Public Infrastructure, di ba? Latest yan. Na tama yung sagot, tama yung premise ni Tito Jing kasi yun din yung talagang thinking mo, paano kung ang tongpats nangyari before writing it down. Kasi di ba sabi nga nila yung tongpats actually involves natin kasi magdadagdag ka lang ng zero. Tama. Di ba? Kahit ilang zero idagdag mo sa 1,000 para maging 1,000,000, sinasabi nila no matter because it's just zeros. But the effect is huge. Di ba? So, paano yan? Where will blockchain come in dun sa proseso na yon? Di ba? Kasi tama po kayo, no? Na kapag naisulat yung ganitong amount, whatever the amount is, naka-record na yun sa blockchain eh. At saka hindi na yun mababago because of the concept of immutability. So, in a way, siguro naintindihan ko yung side nila na when you put the transactions in the blockchain, number one, hindi siya mababago. Pangalawa, yes, makikita ng lahat ng tao. It's very transparent, immutability and transparency. And madadagdagan natin accountability kung lalagyan natin ng pangalan ng kung sino man yung opisyal ng gobyerno or what na nagsulat nun or yung author nun. Siguro yun dyan papasok yun. Pero to say na yun yung magsosolve sa corruption, I think malayo pa ang dapat nating gawin. Pero just to make it clear, hindi po kami against sa mga ganitong digital tools, itong blockchain, hindi po kami against dyan.
Ang against lang kami, yung papaniwalaan tayo ng gobyerno, yun ang solusyon for everything. Na hindi po, gusto nga namin nga, sino mo may ayaw ng mawala yung corruption sa Pilipinas, di ba? Kasi yan po ang unang-unang cause ng paghihirap ng ating bayan. Correct. Aside from dynasties. So, Yeah, dalawa yeah, po yan, corruption. The fact na may dynasty, political dynasty, may corruption. Correct. So, yan po, correlated yan dalawang yan. So, yan ang sinasabi namin. So, hindi kami against sa anything mga digital tools yan. Gusto nga namin gamitin yan. Ang problema nga ngayon yung procurement lang eh. Yun. Yung PhilJet. procurement process lang, hindi pa natin ma-perfect. Correct. Supposedly, that was already a solution. Solution yan, digital tool solution na yan, na doon ka sa ayaw po ng mga politiko, ayaw ng mga LGU. Kasi alam nila, walang tongpats Correct. sa pag yung digital procurement. Tama. At doon na rin papasok ang blockchain sa procurement, di ba? Bibigyan kitang example, Tito Jing, nung sinasabi ni Tito Jing na tongpats bago mangyari. So sa PhilJeps, very strict yung pag nakita mo yung procurement system, very very strict yan yung content. Pero tao pa rin ang gagawa ng specifications. Correct. So minsan nagtatrabaho ako sa isang car company, yung specifications ba naman required a particular engine type na yung code ng engine na yun was only available to a particular manufacturer. So, yun na Doon yun. pa lang, Oo. talo na lahat ng ibang manufacturer. nakuha Kasi ko yung required point. required Required yung ng code ano. ng engine na yon. Yes. So, doon na. Yun na. Corruption na yun. Corruption na yun. Corruption na. Di ba? Hindi lang. Kita nyo, yung sabi ko nga kanina, yun lang, claim ng procurement. Ganun din. Kita nyo yung mga laptops na overpriced. Yan. Correct. Diba? Overpriced Supposedly, laptops. dapat pag ang procurement nasa website, dapat yung pagkuha nun using a digital tool, dapat hindi na napatungan yun. Pero still, 500,000, 1 million peso na laptop. Laptop. Di ba? Yung doon pa lang na tayo ng corruption. Correct. Kinain na tayo ng corruption doon pa lang, even using digital tools. Correct. Di ba? So, it's a human element. Yun. Yun ang isang bagay na dapat nating i-consider na meron tao pa rin na gagamit niyan. Yes, oo. Kasi yung hindi naman yung digital tool yung magko-corrupt ng correct. Yung tao Basta pa tool. rin, no? Correct. Pero malaking tulong po yung blockchain, no. So I would tawag mo nito, I will commend Senator Aquino for pushing correct, this. correct. Kaso yung the way way people are marketing it now, di ba? Medyo doon tayo medyo iffy when kung medyo saucy na word iffy. Pero Mataas ang kilay. yung phrasing na ginamit ni Senator Aquino dyan is to combat corruption. He never said it'll stop it. Stop, yes, Diba? yes. Kaso siyempre ang dami ring sumasakay kasi dun sa lalo na yung sumasawsaw yung mga content creators, mga gumagawa ng reel na sinasabi nila na yun na nga ultimate solution and so on, di ba? Actually, tayo ang unang bansa sa Asia na nagkaroon ng public pronouncement to use blockchain. Yung application, so it's a concept na nilatag and yung application will happen in a while. And hindi ko alam hindi ko nabasa kasi yung buong batas, pero alam ko may timeline, maliwanag yung timeline, tsaka yung start of that timeline and the application of it, di ba? So, tingnan natin. Pero tanong ko, ang blockchain ba is a perfect was a perfect technology for cryptocurrency o nagkaroon din ba ng issues with cryptocurrency regarding blockchain? Nadaya na ba? Oo. Kasi ang talaga dyan yung Bitcoin yung nauna. Then in-apply nga ni Satoshi Nakamoto yung konsepto ng blockchain para i-store ang digital transactions doon sa network of machines na yun nga kung tawagin ay blockchain. Marami ding mga iba pang mga digital currencies na built-in dito sa ecosystem na ito. So far sa naririnig ko, wala namang perfect system . Kahit ibang mga crypto, may nahahack, may iba nakukuha. Oo, yung FTX nga, di ba? Yung FTX, Doon pa lang. yes, oo. FTX. Actually, yun na nga yung sinasabi mo, yun din, yung Diba? sinasabi doon yung human side. The human Correct. element. Yung buong corruption ng FTX was a human side corruption. It's not even, It wasn't not the even machine. digital. It's Correct. not the machine. It's the human side of that. Siguro madaling sabihin na okay, we're for transparency or for like this or for like that.
Pero ang tanong kasi ng tao, ano ba yan? Para saan ba yan? At paano makakaapekto sa amin? Kasi syempre at the end of the day, ang ating mga kababayan, ang lagi nilang iniisip, ano yung kakainin ko bukas? 'Di ba? Affordability. Oo. So, ito ba ay makakatulong sa atin? Oo. So, yun parati ang tanong ng mga kababayan natin. When we flood buzzwords Oo. on technology, Hindi, ito hype nga yung words. pinakamahirap na Oo. part. Ito yung pinakamahirap na part. Hindi alam ng mga Pilipino, they're actually using cryptocurrency. Yes. Especially yung mga games like Oo, mga Axie nag- Infinity. Yep. Lahat yung mga games na linalaro nyo sa inyong mga mobile devices, yung mga pera na supposedly nakukuha nyo dyan, cryptocurrency po yan. Correct. Lahat yan, umiikot po behind the network, cryptocurrency. Hindi po pesos yan. Siyempre, pag kinash in mo na, peso na. Correct. Yan yun. Yun ang hindi alam. Matagal na pong cryptocurrency. Kaya nga nagugulat nga yung iba kung bakit ang Philippines is one of the top cryptocurrency users. Pero sino ba mga talagang gumagamit ng mga cryptocurrency rito? Siyempre, mga may pera. Pero May pera. hindi nila alam, Oo. hindi nila alam, yung mga may masa, yung mga naglalaro dyan sa kalye, yung mga nakatambay dyan na naglalaro sa kanilang mga mobile phones, hindi nila alam. They were already transacting into cryptocurrency. Correct. Di ba? Correct. Why is that so? Why are they transacting in cryptocurrency? I think, ito masagot ka. Sige. Mas safe kasi ang cryptocurrency behind the network. Okay. Rather than using alang naman peso Fiat o money, dollar. correct. Oo, alang naman peso o dollar ang Correct. kanilang, tsaka walang borderless eh. Oo, yun. Isa yung dahilan kung bakit yung ibang mga kababayan nating OFW. Yes, Gusto. totoo yan. Totoo yan. Mga OFW, di nila alam Bitcoin. cryptocurrency yung transaction nila. Siyempre, kumita sila ng real. Yeah. Pagdating sa, pag pinasok nila yan sa, para i-transmit sa Pilipinas, cryptocurrency yan. Pagdating sa Pilipinas, pesos na yan. Co-convert. Oo, convert yan sa pesos. Mahal yung wire transfer, di ba? Yes. Yung padala. So, Kahit yung mga wire transfer ngayon, crypto na rin, nagki-crypto na rin. Kaya nga sa US, itong through stablecoin, no? itong corrupt family sa US, sa White House, talagang talaga sila into cryptocurrency. They're into crypto. Talagang yun ang ginagamit ngayon nilang pang transactions kasi niniwala sila sa cryptocurrency. Ang problema lang, nakita nyo naman kung how volatile Bitcoin is. Correct. Diba? Yun. Sige nga, konting explanation kung bakit volatile. Bakit volatile? Pero hindi. Balikan natin yung bago natin pag-usapan yung volatility ng cryptocurrency, magbe-break muna ang Tech Sabado. Babalik po kami after a few reminders. Tech Sabado. Okay, we're back again dito sa Tech Sabado. Sabihin ko sana today's Tech Tuesday. Tuesday. Pero yes, ngayon is Saturday, so it's Tech Sabado. Jing Garcia, ang inyong host for over 10 years now. And Tito Tribdino, also of the Manila Times, and Tech Advocate Michael Lang. Pag-usapan ko na, medyo interesting yung pag-usapan namin, blockchain and cryptocurrency. So yan, yung last, bago tayo nag-break, gusto ko malaman yung volatility ng cryptocurrency. Just to give context kung gaano ka-volatile, back in 2009, when cryptocurrency, the first Bitcoin was released, it's less than $1. Parang it's worth 1 cent. 1 US cent or something, gano'n. Then, going to 2020 with with the pandemic, tumaas po lalo ang Bitcoin. Now pumalo almost 130 to 150 US dollar, 150,000 US dollar. per Bitcoin. That's over 7 million pesos isang Bitcoin po. Pero explain ko rin, wala pong physical ang entity ang Bitcoin na hindi po yung coin, yung mga nakikita yung picture sa mga news. Lang yung representation lang yun, pero there is no money, walang coin, walang paper money ang Bitcoin. It's all in the cloud. So nasa internet po 'yan. 150,000 US dollars back siguro
a year or two ago. Pero ngayon nasa 80,000 na lang yata plus. No, bumagsak do. Bumagsak, So lahat bumagsak yung siya. nag-invest ng Bitcoin, nung bumili sila ng Bitcoin at 100,000 or 110,000 US dollars, namili sila ng Bitcoin nung ganung price, lugi-lugi na po sila ngayon. Semplang na. So kasi Bumaba. kung tutuusin from 130,000 US dollars to almost 80 or 89,000 US dollars, that's a crash. Yes. That's a crash. So ganito ang tayo ng Bitcoin. Bakit nangyayari to, Michael? Well, unang-una, wala naman talagang parang binabanggang counterpart value ang There's no Yun ang fiat parating money. sinasabi ng mga correct. yun ang parating sinasabi ng mga banking experts. Kaya maraming hindi naniniwala pa rin sa Bitcoin. Mhm. Pero yun nga volatility dahil wala siyang just like 'di ba dati yung pera may peg sa Gold. Yes. no? Tapos Correct. tinanggal. So Tinanggal ni nagiging- Nixon back in the 70s. sa Fort Knox, 'di ba? Sa Fort Knox. Oh, wala pa ako. Hindi pa napanganak noon. Oo, nabutan. Pero ngayon wala na kasi, di ba? Yung US dollar kaya din isa pa rin. kaya rin napaka-volatile ng US dollar kasi hindi na siya nakapeg sa gold. Mas lalo ng Bitcoin. Ang Bitcoin nakapeg lang sa speculation. Yun. Yes. Kasi 'di ba, yung ibang mga instrumentalities like stock market, Oh yes. i-base mo siya sa performance ng company. Yung mga taong nakaupo diyan, Saka feeling ng mga tao. Correct. Oo, yung Actually, di ba? sentiment Feeling, nila. yung sentiment Confidence and sentiment. Oo, correct. diba? Correct. Yung forex naman dun sa bansa, Yeah. GDP at kung yeah. ano pang Yeah. mga nangyayari diyan. Yung Bitcoin wala eh. Wala. Walang country, walang sa stock market. Sabi ko nga parati kong pinupost, di ba? Bitcoin was okay until Wall Street came in. Kasi pinaglaruan ng Wall Street yung Bitcoin eh. Can you agree? Correct. Pinaglaruan nila yung speculative yung speculations regarding the pricing of Bitcoin. Pinaglaruan ng ginawa ng stock. Ginawa ng stock no? Nag-announce siya na hindi maganda daw yung Bitcoin tapos Syempre babagsak. Tapos nung bumagsak Bilihan naman Yun sila. na. Sila naman yung bumibili. Tumaas. So, hindi malaman no? Kung saan nanggagaling yan. Although, ang pagkakalam ko kasi, dinesign niya ni Mr. Satoshi Nakamoto na the scarcity of the coin, no? Or the currency na may tinatawag na, I'm not expert on this, no? Pero parang halving, no? Yes. Kung saan bumabawas yung Correct. production ng Bitcoin until Para may maximum. certain 21 million lang yata 21 Bitcoins. Tama. If I am not mistaken, there's only 21 million Bitcoins available. Tapos so yung isang coin hati-hatiin. So they'll Satoshi coins, di ba? Correct. Parang ganoon yung mangyari para Madin. Mahalaga yung konsepto na sinabi mo kasi in all currencies, fiat and even in barter, it's always the scarcity. So yung rarity niya gives it more value. Di ba? yes, So like gold, kaya mahal ang gold kasi ang hirap hukayin ang hirap hanapin. Right Laki now, ng gastos mo. gold is yeah. at the peak ng pricing ng gold, no? Nagkaroon lalo pang nagkaroon ng gold, meaning yung gold standard, yung phrase na gold standard. Because of what's happening with gold now. Also, what's happening in the US kasi medyo yung napaka-volatile ng US economy ngayon. Oo, Correct, ngayon. Lalo correct. na ngayon. I agree. Oo, dahil, I especially ngayon itong AI, may speculation parati for the past 2 years na the bubble will burst sa AI. Yun ang mga nagiging issue ngayon kaya yung gold. sabi nga sa isang news yun sa Thailand daw, ang dami nagsara mga gold shops kasi true. people are not buying. Oo. People are not buying gold because gold is so expensive. Correct. Tapos unlike other things, gold is a precious metal na merong totoong gamit sa mundo to produce semiconductors and all of that, diba? Yun na nga where's this Bitcoin That coming in? exactly. Yun din ang gusto kong itanong. Siguro. Di ba? Yung value siguro ng Bitcoin, sa akin pananaw ko na lang to, no? Comes to the community who believes on it. On the principle of decentralization na, hey, walang isang financial entity na nagko-control sa... That I understand. But hindi ba siya House of Cards? That's a very good Kasi analogy. kung ganun ang basihan ko, ganun mangyayari sa blockchain. Correct.
Di ba? Blockchain is a house of cards just in case. Kasi ano lang yan eh, nasa cloud eh. Correct. Di ba? And just imagine kung biglang nagkaroon ng, hindi lang yan, sabihin natin, tagilin na natin nuclear war, kung biglang itong yung the sun, suddenly nagkaroon ng geomagnetic geomagnetic storm. Oo, na talagang hindi natin makontrol. Uncontrollable kasi yung mga nuclear war, yung mga ganyang mga sitwasyon, we can still control diplomatically. We can do any diplomacy with the sun, with nature. Diba? So yun, what will happen? Server shutdown, we lose all of the information, forget about redundancies, poof, nawala lahat yan. Kung pwede lang sana, magkaroon ng EMF mabura lahat ng credit card sa mga tao. Diba? Siguro dahil sa nagkaalat na sa buong mundo yung mga miners na nag-maintain ng mga ganitong transactions. Siguro sa akin mas mahirapan na sigurong, although we're not saying na 100% na mag-ano, pero yun nga, there's a community that was birthed around it. Correct. There are people who are believing around it in the whole world, and even big financial institutions jumping in. Correct. Even politicians who are believing in it. Kita mo, di ba? Kapag may mga ganyan, may nagva-vouch, may mga nag-endorse, lalong umaangat. Actually, we can base that, yung strength ng Bitcoin, we can base that on the strength of the internet itself. Yeah. Kasi, Good point. Yeah, diba? oo. The internet itself, hindi na mabubuwag eh. Correct. 'Di ba? Kahit anong gawin natin, kahit na yun na lang yung electromagnetic storm na lang talaga papatay sa pero sabi mo kahit the very idea of having an ARPANET, the prior to the internet was kung magkaroon man ng nuclear the idea was kung magkaroon man ng nuclear warfare during the time of the Cold War back in the 60s, walang communication cut. Yes. That was the Tuloy-tuloy primary pa rin. idea of the internet or the ARPANET back then when they called it the ARPANET ng military. So ganun na yung nangyari sa internet di ba? So sobrang niya na, kagaya ng sinasabi mo, sa sobrang daming users, kumbaga yung foundation niya solid na. So doon na lang umaasa siguro, doon na nga umaasa yung Bitcoin, yung cryptocurrency, even blockchain. Yeah. Doon sa solid foundation ng users around the world. Correct. Bigla ko lang naisip yung usapan natin para mag-transition tayo dun sa usapan ng artificial intelligence. Yung connection ng artificial intelligence sa blockchain. Because artificial intelligence can strengthen blockchain. Di ba? Malaking-malaki yung magiging role ng because it's a computational thing, di ba? Computational. And because AI is a computational what word should we use? Computational creature, di ba? It will help increase blockchain, protecting blockchain, and propagating blockchain. Kasi hindi natin even with, di ba, kaya gumagawa ka ng crypto mining, requiring computers that heat up and do massive calculations But with AI, siguro matutulungan yung calculations yun to do more mining. More efficiency. Or yung trading bots. Yes, trading bots. Correct. Actually, trading bots is already happening right now. Yep. And yun ay pero hindi ba nakakatakot yung yung part na yan na AI, papasok na tayo sa AI, hila ng AI, area ng AI, na yun na yung gagamitin for speculation. Kasi ang dami nga nakikita ko nga sa Facebook, parang Grok nga yung ginagamit nila for stock trading, di ba? For stock trading. Para ano pa? Na may stock trader ka if you can just use the AI. Ang problema yung AI, hindi ba pwedeng hindi man sentient na sila, but they might talk to each other and just say na paglaruan natin itong mga to. Let's crush the market. Una Tito Jing, lalapag ko lang sa lamesa. Doon sa usapan kasi ng AI, tandaan po natin ng AI, ang datasets ng AI are built exclusively on what it scrubs from the internet. Di ba? I attended a recent activity sa Ateneo Breakthroughs kay Doc Josh Uiheng. Ganda ng usapan tungkol sa narratives networks and yung mga algorithm. Basta hindi naman kami pumasok doon sa usapan ng artificial intelligence. Pero ganon sa usapan na yon, palagi is that the kind of data set that will be delivered, or the kind of data set that will be scrubbed from the internet, yan yung magiging batayan nung usapan. Paano if humans again
change that data set. Change the narrative of stocks, for example. Yes. So, Di ba? Tapos yun yung masascrub niya. Because you can encode it, Yeah, and, yeah. di ba? Oo. Enforce it, di ba? Create bots to spread it. Tapos pagka screen up ng AI, mali, hindi pala maganda tong stock na to, and so on and so forth. kaya bago Nandun pa natin, din. bago natin sagutin yung mga yan, mga speculative na yan tungkol regarding AI and stocks. Parang gusto ko yun. Hindi po kami nag-ano lang ano dito. Wala, hindi Don't okay take na. advices from us Correct. when it comes to stock market. Lugi kayo. Magbe-break muna kami. Babalik po at next Sabado. Tech Sabado. Okay, we're back dito sa Tech Sabado. Again, Jing Garcia from the Manila Times and of course TechSabado.com. Kasama natin si Tito Tribs na Tech Sabado and today's Tuesday, and of course Tech Advocate Michael Lance. Ayan. So, before the break, nag-usapan na po nga namin yung ipasok po ng AI dito sa idea ng cryptocurrency and blockchain. And of course, ngayon napapunta tayo sa stocks, pero again, remind namin kayo, don't take any stock advices from us when it comes to the stock market. Pare-pareho po kaming ano dito. Although I'm into the stock market myself, pero ano lang, huwag niyo kaming pakinggan. Puro speculators lang din kami rito. Pero yung magandang question ni Tito Trips. Again, dito mo nga yung ano. The question is, paano kung ma-influence pa rin talaga? Yes. I mean, big influence talaga of humans towards the kind of data that AI will scrub. And Kasi baka mamaya yung AI magkamali rin eh. Ayaw. Hindi just ko until now kahit sabihin mong nasa na ba ang ChatGPT 5.2. 5.2. Kahit ako sabihin ko experience ko gumaling siya, hindi pa rin siya ganun kagaling. Correct. Kahit na gumaling siya, nag-evolve siya. Pero hindi pa rin siya totally perfect. Kasi nag-hallucinate pa rin ang Madami pa rin hallucination. ng mga AI. Pero what if nga when it comes to stock decision, minsan ibang tao kasi ang problema ko rito the CEOs who are pushing for AI, sila mismo nagsasabi na yung parang yung perfection. Parang tech perfection, di ba? Ang ano ng AI. Kasi, so of course, they will market it kasi Of course. produkto nila eh. Correct. Di ba? Siyempre, sila isa sa mga nakikilabang dito. Jensen Huang of NVIDIA. Yep. Yumaman siya because of artificial intelligence. Kahit na the chips he's producing for siyempre doon siya Yung mga naging GPU niya. halos ka level na niya actually. Just imagine, NVIDIA is now $1 trillion company. Yeah. Di ba? So, hindi natin maalis na sila mismo magpupush niyan. Pero yun na nga, kahit na hindi pa rin ganun ka-perfect yung mga, syempre may mga tao ma-influence by these same people who's marketing AI. Totoo yun. Paano pag nag-decide yung AI na buy these stocks, then suddenly the stock collapses the next day. Ang sino sisisihin mo? Sarili mo, yung AI. AI. Oo. Hindi mo pwede sisiyan ng AI kasi parang in everything daw that's happening. Ay pag-usapan ko na lang yung field namin ni Tito Jing sa journalism. Hindi mo pwedeng ipa-draft yung AI kasi dapat sa'yo manggaling. Correct. Because when Yeah. there's a libel case, hindi mo pwedeng sabihin si Grok ho ang may kasalanan. Libel Di ba? kissing Grok. Sabitin nyo si Totoo yan. Elon Musk, siya ho may kasalanan. So, di ba? kami mga sa tech journal, as journalists, we don't deny that we use these digital tools, but we use this as digital tools, not as the one who writes for us. Correct. Parang sabi nga ni Winthrop nung nandito siya, akala daw ng lahat ng tao si Mr. Clippy yung help siya dati sa daw- Microsoft sa Word. Microsoft Word, di ba? Siya daw yung grandfather of AI, hindi po. Di ba? Hindi kasi ganun talaga. Oy, na-miss ko yun. Oo, si Mr. Clippy, di ba? So yun yung siguro Tito Jing, yung usapan dun sa stocks will remain to be hype. Masasabi ko lang will just remain to be hype kasi lagi nilang pinoposition doon. Ang feeling ko mas magandang i-delve natin, for example, yung magiging epekto ng
AI, kasi siyempre alam natin, sinasabi nila, mawawalan ng trabaho si ganito, si ganyan, di ba? Si sports writer. Which is di ba? actually happening, no? Yes. Hindi lang sa journalism, but a lot of industries. Yes. Oh, na Yung talagang- sinabi mo, Tito Jing, as long as you're in front of a computer screen, your job is periled. Yes. Is in peril. Oo, Di oo. ba? Pero parati ko rin sinasabi nga na huwag kang matakot sa mga tao sa AI. Matakot ka sa mga tao marunong gumamit ng So, AI. yeah. Yun. Correct. Tama yun. Correct. Hindi ka papalitan ng AI, papalitan ka ng mga tao taong marunong gumamit. gumamit ng AI. So, dapat Totoo tumabol ka doon sa AI. Di ba? Ang tanong ko, Michael, dyan sa usapan ng AI niyan, di ba, you're very much involved also in like, or you have a lot of knowledge of the startup communities now. Where are the startup communities? Parang nawala na sa usapan eh. Di ba, ang AI should help propel startup communities. What's Oo happening? nga. Actually, maganda yung point mo yan, no? Dahil usually the startup, they really need the help. Correct. And these AI tools are great help for Yes. this kind of industry. Correct. Alam mo, yun din ang tanong ko eh. No? Oo. With all that startup hype that is happening with the past years, ang tanong ko pa rin, asa na? Correct. Ano na nangyari? Correct. No? Siguro, ang pinaka-importanting factor dyan is the leadership. Ano? Kung talaga bang naniniwala ba sila na dapat tulungan tong mga entrepreneurs Leadership na to. meaning the leadership of our government, DOST, DTI, ganyan-ganyan. Oo, Kasi, okay. kung matatandaan ko, in the past 2 years, I think, I attended this Philippine Startup Week. So, nandun pa yung 3 USEC. The 3 women USEC. Isa lang sinasabi nila. Kulang ang funding dito sa innovation na ito. Okay. Recently, nabasa ko, there's a Filipino... Kulang funding from the Philippine government kasi meron mga incubators naman eh. Oh. Kailangan pa ba ng funding? Should I just balance it out? Push it? Paanong funding? Nadaming tanong ko na yan is within the scope of AI. Ang tanong ko, gusto ko na tanong, are the incubators, are they still there? Yeah. Oh, yun Are na they nga. still Isa there? pa rin... Oo, di ba? Isa pa rin yan. O Kasi, pre-pandemic days, parang ang lalaki ng mga incubators. marami di ba? tayong naririnig. Eh. Oo, about them helping startups. Oo. Siguro isa sa mga pinaka-importanting dapat gawin is once we partnered with universities, di ba? In introducing these programs, nurture natin, no? Kasi marami ding ginagawa rin ng mga universities. I understand na the reason why they partnered with universities is because of they want to commercialize yung mga thesis or research projects, correct, mga correct. ganon. That's good. Okay, we teach. Pero pinaka-importante is we need to, yun nga, educate them about entrepreneurship. Kasi kung nandun tayo sa mindset, sige, bibigyan namin kayo ng programa, bahala na kayo. Marami din ginagawa on the side yung mga universities, lalong-lalo na maraming gastos when it comes to teaching, maintaining facilities, and the like. Kaya nga nariring natin, umaangat ang, yan na naman, may mga tuition fee hike na naman. So, kung matutulungan natin, di ba, to further strengthen yung partnership with maintaining these incubators, I think mas maraming estudyante, Filipinos, mga professors na it will come to life kung ano man yung ginagawa nila. Maraming innovation na nangyayari sa maraming Pilipinong matatalino. 'Di ba? Kaso ang problema lang hindi talaga nabibigyan ng opportunity. May nabasa ko recently lang, kagabi lang, na parang may Pilipino na part ng startup sa Austria na tinulungan sila nung Austrian government, no? So AI pa yung startup. So asan na tayo? No, that's also my question. Talagang depende talaga ako ang opinion ko lang. Depende talaga sino nakaupo eh. And kung gaano siya ka passionate to move this conversation or program forward. Napakahalaga talaga nun. Napakahalaga. Kasi no doubt AI will be a bigger force in the coming years, no? Especially when it comes to employment. Kasi sabi ko nga, parati natin pinag-usapan dito, hanggat pwede mag-cut ang isang kumpanya para mas malaki ang kita, they will do it. And that will
also means laying off Correct. people. Yon. Yan. Yon. Kung makakakita sila na itong AI na to, pwede itong gawin itong buong department na to, at AI lang ang pwede natin gamitin diyan. Gagawin ng isang corporate Di ba? entity yan. Tama. They will not they will not second guess na baka ganito, ganyan. Hindi. Kung makaka-save sila, Yes. Yes. kung tataas ang profit nila because of using AI, they will do it. And I don't believe na maniniwala ako sa mga Filipino companies na hayaan mo na yung hanggat mag-retire siya, diyan na siya. Diyan na siya. The Filipino companies, medyo ganun tayo kasi Ah. cultural. That's cultural. Oo. But the multinationals, kasi hodang wala ka, basta pwede kang palitan ng AI, tsugi ka. Yeah. Yan, ganyan dito. Nangyayari na yan. Nangyayari Tito Jim? na yan. Oo nga, Sabi ko nga, inisip ko nga, baka, in denial ba yung ibang kumpanya? Especially the BPO sector. Oo. Na, especially ngayon, may mga, may mga companies nga na ayaw na nila ng hybrid, ayaw na nila ng work from home, ayaw nila na mag-ganon, situation. Nagkakaroon tuloy sila ng reason to let go of these people. Ayaw mo on-site, ayaw pumasok, tsugi ka. Get out. Papalitan ka ng AI. Tama Kaya yan. kailangan magpakita ngayon sa opisina. Di ba? Itong pandemic medyo binago yung nagkaroon ng paradigm shift ang ang employment nung panahon ng pandemic And until now, sa totoo lang, hindi pa tayo nakaka-recover. Yes. We haven't recovered yet from the pandemic when it No. comes to yung sitwasyon natin with with jobs and employment. May paparating pa. Tapos ito lang yung magiging problema. Tapos hindi, na yan sunod-sunod na yan May Sunod-sunod paparating na yan hanggat na tayo, ma-eradicate na tayo dito sa mundo. Naman, napaka-doomsayer napaka-doomsayer na naman natin. Parating. So, anong future natin with AI? Yan na parating natin Yun. dito sa Tech Sabado. Oo nga. Ano, tingin mo? Future natin with AI. I think the future of AI With us. With with AI. us, 'di ba? Na hari nawa makinabang tayo sa ganitong technology. Kaya nga ginawa natin yung AI. Kaya nga natin ginawa ang machine, computing at iba pa to help us. Wow, in an ideal world, Yeah! ideal. Sana all. Diba? Sana all. Pero talagang hindi natin maalis po, especially na, actually, na-surprise ba tayo nung pagdating niya? Kasi, parang all of a sudden, kasi nagkaroon ng lockdown, pandemic. Tapos, akala natin we will be back to normal after the pandemic. Correct. Suddenly, No. there's this big shift Yes. in everything technologically. Oo. Di ba? Totoo yan. Kailan ba lumabas Totoo ChatGPT? 2024? 2023? Mga ganun 23. Oh, OpenAI. 23, OpenAI. OpenAI, di ba? Oo. Tapos, Ngayon may cloud bot na. Oo. Ngayon may cloud bot na. tapos, no one was anticipating. Ngayon, 2026, ako sa totoo lang hindi ko alam kung ano mangyayari between 2026 and May idea, may alam ako kung anong technology yung padating. Pero hindi ko talaga ma-figure out kung ano magiging end game nito. Correct. End game nito pagdating ng 2030. Kasi sobrang daming new technology ang magbabanggaan in the next 4 years. Siyempre, of course, aside from AI, yung quantum computing, Ayun, sa pa yun. and of course, the next generation of mobile telecom, di ba? Yep. And yung tatlong yun, pag sabay-sabay na dumating, kasi AI, pala tayo, nag-evolve pa rin tayo. Sabi nga ni attorney last time, wala pa tayo sa peak. Correct. Wala pa. Tayo sa peak Wala pa. ng kung anong pwede i-deliver ng AI. We're just scratching the surface. Nasa pa lang tayo, AI slaps pa lang tayo. Oo, di ba? Oo. Nga pa. Pero tignan mo yung gawa ni dati, yung kumakain ng spaghetti siya, no? Will Smith. Di ba? Will Yung Smith, mga oh. nag-viral yun. Ngayon, parang, realistic yung pagkain yun. To the point na hindi na nga ma-distinguish yung mga Yung tao. Yung real. real. Oo. Sa Yeah. especially sa news. Oo.
Ngayon, may mga Yung, kumakalat na about yung, alam mo, medical record. kasi pwede mo i-contest sa korte. Correct. Oo. Di ba? Di ba? Pwede mo i-contest sa korte. Oo. Baka AI, AI yan. ano, di ba? Yun na nga eh. So, Diba? wala pa tayo, ano pa lang, patikim pa lang yan sa atin. Sa We're totoo just scratching the Oo, surface correct. of this. Correct. And yung hindi pa natin talaga na-discuss about AI is yung implication ng artificial intelligence sa cybersecurity naman, di ba? Oo. Kung paano tayo magiging vulnerable, vulnerable. Especially lalo pag dumating na yung quantum computing. Yes, so breaking di out ba? crypto codes and so on, di ba? Mga cryptography, ganyan. Gabi, ano na to? Terminator 2 na to. Oo. Nakalimutan, di ba natin natatouch ang usapan ng robotics? Robotics. Because robotics has advanced from 2022 until now. Correct. Merong isa nag-report parang 400%. 400% measured in the type of technology for mobility and the type of for machine learning and artificial intelligence. Yung mga aso ko. Di ba, pag-uusapan natin yan, marami pa naman tayong panahon. Correct. Kung nagtagal tayo ng 10 years din sa Tech Sabado, magtatagal pa tayo another 10 years. Kaya pag-usapan, unless Terminator 2 na tayo. Anyway, nakaisang oras na po ang Tech Sabado, no? So, siyempre, mag-ano na tayo say our goodbyes na tayo for this episode. Pero sana po, maging interesting yung usapan namin. Kahit na parati kami dito sa Tech Sabado, medyo may pagkaan tayo eh. Oh. Doomsayer tayo. Sa technology tayo. Sa technology. Hindi, basta gamitin lang natin. Mag-iingat lang po tayo. Kaya Basta tayo gamitin natin in a friendlier way. Huwag niyo pong abusuhin to hurt other people. Yun lang. Be responsible. Be responsible and accountable sa paggamit po ng technology. So, ayan po. Magpapaalam na tayo. Michael Lance muna. Sige, Michael Lance, isang last words. Sige. Pero hindi last for this program. We can invite you again next time. Correct. Ayun. So, once again, Tito Jing and Tito Tribs, nagpapasalamat ako sa inyo, for inviting me, para maging part ng conversation. Dati, nagko-comment ako sa Facebook. Ngayon, natupad na yung pangarap ko. Na makasama kayo in person. Ganyan ko kayo kamahal. Kaya sa inyo mga taga-subaybay, nagpapasalamat ako for watching and listening. It's an honor having you here. Yes. And of course, we'll invite you again to talk more about technology. Tito Tribs. Okay, maraming salamat po, Raymond Tribdino. Tito Tribs ng The Manila Times. Kanina pala ho, hindi ko dina-downgrade ng PhilSA. As a Science and Technology Editor of The Manila Times, mahal na mahal ko po ang Philippine Space Agency. Ang gusto ko lang malaman, saan ho ang strategiya natin? Gusto ko lang pagulungin nun. Maraming salamat po. Back to you, Tito G. Yes, Jing Garcia po ng TechSabado.com and of course The Manila Times. Tomorrow po, Sunday Business and IT sa Manila Times. Nandun po ating mga columnists, si Miss Dado, Miss Noemi Dado, and Tony Magirang, and of course, Janitor. Basahin niyo po yung mga articles nila, mga column na maganda po yung pag-usapan nila. Siyempre, we always talk about technology, and of course, nandiyan ang AI, tsaka blockchain. Yan. Blockchain. So, yan po, magandang gabi po sa inyo lahat. I would like to thank again PLDT Smart Communications Group sa support ng mga programa namin Tech Sabado, and today is okay, magandang day po sa inyo lahat. Have a happy weekend, everyone. Tech Sabado.